Guys, may bago na naman padala Honda sa atin, Honda Supra GTR 150. Yeah, shoutout kay Kuya, sila lagi nag-aatid sa akin yan eh. Ito naman tatry natin, bibigyan natin ng full review. Bagong motor na naman from Honda, pinadala dito sa amin. Ayun pa yung iba oh. Good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So nakita nyo naman, pinadala na naman tayo. Maraming salamat sa Honda Philippines dahil pinadala nila tayo ng isang motor for review. Ito ay ang Honda Supra GTR 150. So excited ako dahil isa to sa mga gusto ko talagang motor na masubukan. Dahil as you all know, lagi na lang tayo naka-automatic. So gusto ko na talagang bumili ng manual na motor, and tumitingin-tingin na ako recently sa mga vlogs ko. And pinalad naman tayo dahil nasaktuhan ito yung ipapahiram sa atin ng Honda Philippines. At ito ay first impression ride lang. Wala muna akong sasabihin mga specifications, all that stuff. It's just a first impression ride. Gusto ko lang makuhanan yung aking first impression sa motor na to. Napakaganda ng torque niya guys. Saka yung engine niya, sobrang smooth. Sobrang smooth. Nakakatuwa. Pati yung kanyang exhaust, medyo siya, medyo tahimik, pero pagka nag-rev ka nag-high rev ka, mararamdaman mo yung pagiging aggressive niya. Kasi meron namang dito revs indicator. Ayan RPM. Ayan may RPM indicator. And napakaganda rin and stylish for me nung kanyang digital panel gauge. Napakapogi para sa akin ng motor na to, lalo na sa unang tingin, ang haba nga. So napakaganda talaga ng manual na motor kapag ganito na yung kalsada ay libre na wala masyadong nadaan ganyan. For long ride talaga, ma-appreciate mo talaga ang manual transmission ng motor dahil meron kang choices kung anong gear mo gustong umandar. Kaya nga lang during traffic, kagaya kanina, medyo naninibago ko kasi naka-automatic nga ako ng motor. Nakakapanibago talaga during traffic. Pagka nasa traffic situation ka, nakakapanibago talaga. And lalo kapag naabutan ka sa medyo pa-decline na daan, medyo pababa. Tapos syempre titimpla ka ng clutch mo, so nakakatakot pa sa umpisa. Though kasi kaya ako gustong mag-manual, gusto ko na rin kasi mag-transition into big bike. So gusto ko ulit i-learn or i-enhance yung aking fundamentals na knowledge when it comes to the gearing, pagtitimpla ng clutch, all that stuff. Gusto ko ma-develop siya ulit. So this will be the best time. 2 weeks ko itong gagamitin. So this will be a full review. Malalaman nyo kung kamusta ba talaga to, fuel consumption, yung suspension, yung brakes. Lahat yan ay i-discuss ko sa full review na to. So just stay tuned. May mga event ako for motovlogging, may mga long rides ako. Lahat yan ito gagamitin ko, Honda Supra GTR. Lahat yan, ito ang gagamitin kong daily drive ngayon. So yung aking motor na automatic ay pinagamit ko na muna sa mga kaibigan ko para hindi siya ma-stuck. Masama rin kasi nai-stuck ang motor dahil nadidiskarga ang baterya at napapanisan ng gasolina. So far sobrang gustong gusto ko ng torque nya. So kailangan tigang-tiga yung throttle bago ka makapag shift ng gear, kailangan yung clutch nya. Kailangan all the way na tigang-tiga bago ka makapag-shift ng gear. And maraming salamat din sa Honda, full tank yung binigay nila sa akin dito. Kasi nakaraan pinahiram nila ako ng air blade, sinoli ko ng full tank. Nangangamba ako kasi baka mapanisan ng gas, pero luckily meron namang ibang motovlogger na nag-review. I'm not sure kung si Downshift Vinci ba yung sumunod sa akin dun sa air blade or kung sino pa man, pero so far
full tank yung sinoli ko. So ngayon full tank din yung pinahiram sa akin nilang unit. Maraming salamat talaga kay Miss Teen and sa lahat ng bumubuo ng media for review para sa mga Honda unit. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang na-appreciate ko na pinapahiram niyo ako ng motor for review. This is just a first impression. Masasabi ko maliksi siya guys. Madi-differentiate mo agad yung kaibahan niya dahil dual overhead cam siya. Madi-differentiate mo agad yung kaibahan niya compare sa single overhead cam na mga motor na try natin dati. Siguro alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Hindi mo na ako magbabanggit ng brand dito para wala mo ng brand war, pero asahan ninyo gagawa akong comparison video. So magkakaroon talaga ng inaakalang brand war, pero hindi naman yun ang purpose. Hindi naman brand war ang purpose. Ang purpose ko is bilang isang sa mga future consumers na nagbabalak bumili nito, gusto ko malaman nila kung ano talaga yung best choice nila, no? Yun yung pinaka purpose ko dito kung bakit ko siya gagawa ng comparison review. But for now, this is just a first impression. Kita nyo naman napakaganda niya i-maneuver, napaka smooth ng engine niya. And pagdating sa cornering and banking, wala rin problema dahil napakataas ng ground clearance. Napakataas din ng seat height. Super tiptoe ako sa motor na to. Pero ganun yung mga gusto ko, yung matataas na motor dahil okay nga siya sa cornering and banking. Huwag lang sa traffic dahil ang hirap magbuhat ng motor na nakatukod ng paa mo at nag-aantay kang mabante yung nasa unahan mo. Yun lang naman ang bad trip kapag medyo alanganin sa yung seat height. Pero mostly sa mga motor gusto ko talaga mas matatangkad. Basta abot lang ng kahit kuko ko sa paa, solid na ako doon. No, basta maabot lang, kaya na natin drive. Actually kahit hindi ko nga abot, kaya natin i-drive. Yun nga lang, huwag lang talaga sa traffic guys. Talagang yan ang kalaban natin sa mga manual na transmission traffic. Nakaka bad trip, no? Pero sanayan lang kasi may iba talaga na simulat sa pool, pinanganak na talaga sa manual transmission. Pero tayo ngayon is alam niyo naman, nakilala ko intro pa lang, di ba? May nakikita niyo naman intro pa lang ay ano, puro automatic na yung nakikita ninyong motor na ginagamit ko. So eto, ayun, namatayan nga. So kita nyo pa naman, intro ko pa lang, puro automatic na motor na ginagamit ko. Kaya ito ay napakagandang privilege para sa akin na unti-unti ay maibalik ko yung skills ko. But hindi naman ako totally walang alam sa declutch. Nakakapag-drive ako ng declutch pero matagal nang napahinga. Alright, so this will be the perfect opportunity for me na mag-review ulit ng mga manual transmission na motor dahil napakadami sa inyo gusto manual transmission. And hopefully this will be the stepping stone for me na big bike naman yung aking i-review soon, no? Mga big bike naman, marami na akong nakausap na may-ari ng mga big bike. So gusto ko syempre magaling na ako kahit sa underbone na manual transmission para pag transition natin sa big bike hindi naman tayo parang eng at baka makasira pa tayo or baka ma-aksidente pa tayo. So for now, underbone will be the best practice para kung sakali man nag-iisip kayo mag big bike, talagang na-develop nyo na yung skills, di ba? Para sa isang manual transmission na motor. Kasi mostly sa big bike is manual transmission. May mga maxi scooters na mga automatic, pero mostly talaga ma-appreciate mo sa motor na big bike or 400cc pataas ay yung mga manual transmission, no? Kasi doon talaga magkakaroon ka ng full control sa gears kung gaano kabilis mo gusto. So ayan guys, napaka-pogi ng motor na to. Papakita ko sa inyo. Ewan ko kung naka-on na pala siya. Hindi ko pa kita yung kanyang hindi ko pa nakikita yung kanyang headlight, no? Inaantay kong dumilim ng gusto para ma-check ko yung headlight pero hindi ko pa nakikita. Gusto ko kasi yung mga ganyang headlight guys, yung nakakabit dito. Kasi kapag ganyan ng headlight, no, sabay yan sa pag-turn. Unlike kapag nasa body yung headlight, hindi siya sabay sa pag-turn ng motor sasabay lang siya kapag na full turn mo na yung motor. So ito, nagustuhan ko naman dahil ayan, kita na, maliwanag naman, LED na kasi yung headlight na ito. Nakikita ko na kasi dumidilim na. Solid grabe acceleration guys. Kaya ako gusto ko na talaga mag-jump ito 250cc category Nag-aalangan lang ako kasi mostly sa mga stock tires is medyo madulas pa. Pero ito na break in naman na to, 500 na yung natatakbo niya. So
Hoping ako na hindi naman ako madulas sa tires nito. Nakakatakot lang talaga mag cornering ng gusto and mag high speed kapag ka naka stock tires tayo. Sa paliko, saktong sakto para sa akin yung gulong niya. Maganda yung gulong niya for cornering and banking, stable. Torque and acceleration, ayan solid din. Pansinin nyo, mga nagpa-practice dito, mga nakabike, ako lang ang nakamotor. So yan, gabi na. Pero ayun guys, first impression ko talaga, ito yung mga ina-expect ninyo na unang sakay nyo pa lang sa GTR kapag bumili kayo or kapag nag-test drive kayo. Mapapansin nyo, torquey siya, as well as mabilis siyang humingi ng sa 1 tsaka sa 2, may bilis siyang humingi ng dagdag. Pero yung 3, okay na siya, stable na siya, 3 tsaka pataas. So 6 speed to. Minsan nga ako nag-i-stay na ako sa 3 eh. Okay na sa akin yung 3. Kahit gano'n na nagmamabagal ako, smooth na sa akin yung 3. Pero nangihingi agad ng ng upshift. Pero ang kagandahan sa kanya, kahit nangihingi siya agad ng upshift, malakas ang acceleration, ang power, daman-dama mo talaga. Hype na hype yung mga tao dito kasi nakapag-review na ako nito, pero kasa review lang, yung nasa kasa, diniscuss ko lang yung specs and features. Pero hype na hype pa rin sila. Nung mga nakaraang nag-uumpisa na ako mag-review ng manual, sabi nila, naman, Honda Supra GTR. So naku-curious din ako ano bang meron sa motor na to at gustong gusto nila. Pero ayun nga, medyo nalilinawan na ako kung bakit hype yung mga tao dito. Sobrang solid ng power niya guys. Sobrang solid. Siguro pakita ko sa inyo yung motor. Hindi nyo pa ba nakikita? Pakita ko lang sa inyo saglit. Hihinto ako doon. Grabe. Wow! Lakas! Solid! Solid na solid. 4th gear pa lang ako. Palaban! Solid! Sarap! Sarap na ito yung long ride. The long ride ko to guys. Naghahanap na ako ng destination. Baka may mga netizens dyan na gustong dayuhin ko, mag-comment lang kayo. Dahil handa naman akong dumayo, para lang may pang long ride to. Kasi sayang eh. Alam nyo ba last time yung Airblade na hiniram ko sa Honda, nagkasakit ako. So 2 weeks na sa akin yung motor. Halos 3 days ko lang ata nagamit yung motor. Sayang talaga, hindi ko na ma-maximize. Pero naipang Tagaytay ko naman. Malapit lang kasi sa amin yung Tagaytay guys. Sobrang lapit lang. So bitin. Sayang yung opportunity. Nasa iyo na yung motor, di ba? Sana ma-maximize ng gusto. So kung merong mga netizens dyan na may magandang spot sa inyo, doon ko balak sana mag long ride, para mai-testing din natin sa long ride tong motor na to. Solid! Isang ikot pa, papakita ko sa inyo yung aesthetics nya. Ine-enjoy ko lang. Sarap eh. Kailangan humanap na talaga ako ng mga rides nitong mga susunod pang content dito sa GTR. Kasi kapag natenga to, sayang. Bawat araw hahanap ako ng pwede kong paggalaan para ma-maximize ko yung use nito. Talaga. Saka maganda sa manual na transmission, nakakapag engine brake eh. So kahit na walang masyadong problema sa brakes, kahit na hindi masyado makapit yan. So ayan, medyo gumagabi na. Nakikita ko na yung headlight nya. Nandun sa unahan na sasakyan, nakikita na. So bago pa dumilim ng gusto, pakita ko lang sa inyo, tingnan natin kung kita nyo pa. Pakita ko lang sa inyo yung itsura na itong motor na to. Medyo dun banda kasi arte yung mga gwardiya dito eh. Sud tayong konti dun, maliwanag. Dito ako mag-ano.
Ayan. So 1 down 5 up. Yan, neutral na. So kahit naka side stand, wala siyang kill switch sa side stand. Wala din siyang kill switch button dito. Talagang sa susi lang. Sa kaliwa, high beam, low beam, busina. Malakas yung busina niya. Tapos turn signals nandito. Neutral, may indicator dyan. High beam. Tingnan natin yung ilaw. So ayan yung high beam niya. Ayan yung itsura ng motor guys. Bulb type pa yung park light. Ganda! Ganda, solid to. Yung ko lang natitigan ha. Hindi ko akalain na ito yung drive ko ngayon for 2 weeks. Feeling ko may bagong motor na din ako. Though hindi naman siya sa akin guys, pinahiram lang siya. Pero ang ganda no. Tutuwa ko kasi may mga ganitong privilege niya. Kagaya nga no, sabi ko sa inyo no, nakita ko yung Airblade dati, pinahiram sa akin ng Honda Philippines mismo. Tuwan-tuwa ako kasi nga may mga ganitong opportunity na dati napapanood ko lang si Sir Sac Lucero of Makina. Natutuwa ako kasi pinapahiram siya ng motor. Sabi ko sa sarili ko, sana dumating din ako sa ganong pagkakataon. So yun guys, siguro papayo ko lang sa mga nangangarap, especially sa motovlogging, sana tuloy-tuloy nyo lang, kahit na konti lang nanonood. Wala naman nagbibilang yan eh. Ang importante tuloy-tuloy lang kasi may mararating at mararating din yung pagmamotovlogging ninyo. Kagaya sa akin, sa motorcycle review ko nakilala. Ayan, may mga opportunity na sa ngayon na pinapahiram tayo ng motor na ganito for review. Ayun, ayan yung Honda Supra GTR FI na siya. Matipid na to sa gas. Wala muna akong masyadong babanggitin dito kasi baka maubos ko yung mga information. Sasabihin ko lang sa inyo yung first impression ride ko sa kanya. Yan napaka-forma ng digital panel may RPM indicator, tas fuel indicator, pero walang button. Ang seat, medyo manipis nga lang ang seat, pero ang ganda ng style for aerodynamics. Signal lights, pakita natin signal lights. Okay, picture natin, papost ko sa page ko. Ito, may libre pa silang bag binigyan nila ako ng libreng bag. Picture natin. Ganda. Okay. So yan, alamin natin ngayon. Post natin sa page, tingnan natin kung ilang likes. So that's it for today's vlog guys. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up. Ano-anong mga motor ang gusto nyo mapanood sa mga next vlog? Ano-anong mga katanungan ninyo at gusto ninyong malaman tungkol dito sa Honda Supra GTR 150? Just comment down below. I-like mo ang video na to para marami pang makapanood. Again, this is Nel Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.